Ang aming ama na si Alan Abadan Cas ay pinatay noong September 17. Siya po ay pinatay ni Raymond Cruz alias JJ. Ay kasalukuyan nagtatago pa po sa otoridad. Siya po ang pumatay sa ama namin, Senator Rapi Tulfo. Sana po makarating po sa inyo ang video na ito para po maraming matulungan at mabigyan ng justisya ang pagkamatay ng aming ama. Kami rin po ay wala ng nanay dahil namatay po siya bago mag-COVID-19. Na matulungan po kami dahil hindi na po namin alam ang gagawin namin. Dahil wala na po kami magulang. Oh, ang sakit nito. Okay. Nakakalungkot. Ang sakit sa dibdib to. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po sorry. sa Rapi. Nagkikiramay ako taos puso. Ang sakit sa dibdib. First time to, makatanggap ako ng ganitong reklamo na I'm so sorry. So, wala kayong guardian. Sino ngayon ang mag-alaga sa inyo? Yung tita po namin. Yung tita po. Andito po yung tita nyo? Oo po. Pasukin si tita. Nanghina ako bigla. Sobrang hina ko. Nakakahina to. Grabe. 6 kayo magkakapatid. 7. Magandang hapon po, Tay. Dito po kayo, Tay. Kayo pong tumatayong guardian ngayon. Ito pong nandito sa amin na magkakapatid, sila po ulilang lubos na. Wala na po yung mama niya, yung maunong panahon pandemic. Ngayon, tatay nila, biktima po ng krimen. Pamamaslang. Anong pangalan niyo po, sir? Alex po ang kahas. Sir Alex, kaano niyo po itong mga bata? Pamangkin ko po kapatid. Ang tatay nila kapatid ko po. So kayo na po ngayon na mag-aalaga sa kanila. O, ako na po paano ngayon? Tutulong po ako. Ilang taon pong panganay? 19. Ano pong trabaho ng father nila bago Sa yumaon? contraction lang po. Minsan nagre-rail ngayon, nagbabaka sakaling makaano pandagdag sa mga anak niyang gastusin. Oh, may nakakadurog ng puso to pag nakita ka mga bata umiiyak dahil yumao yung kanilang magulang. Sasalita nga sila, sino na tayo magpapakain sa amin? Siyempre wala na ni nanay, wala na ng tatay. Ako naman po hindi rin, wala rin po akong trabaho ngayon dahil may problema rin po ako. Colonel Ariel Narboada, Chief of Police ng San Jose del Monte, Bulacan. Colonel, magandang hapon. Sir, magandang hapon, sir. Meron na ho ba tayong suspect dito po sa pagpaslang kay Mr. Alan Angkahas? Yes, sir. Nangyari yan, sir, noong September 17, sir, 2023, sir. Opo. Pwede ba pakikwento sa amin kung okay lang? Paano nyo ginawa yung pag-imbestiga at pagtumbok po doon sa suspect at ano pong kaso? Kung meron na, isasampa sa suspect, siya ba'y nahuli na? Colonel, sir. Ang kwento, sir, ang simula, sir, nag-inuman, sir, yung suspect sa kayong biktima, makakilala sila. Okay. Tapos yun, sir, nalasing na, sir, nagkaroon ng argumento sir, na itong suspect, sir, bumunot ng kutsilyo, sir. Tapos Okay. sinaksak tong biktima. Tapos nakatakas, sir, yung biktima, sir. At large Then, po. Nakatakas po yung suspect? Yes, sir. At large po to, sir. At large. So yung suspect, papakita natin. Yung picture na pinapakita ngayon yung suspect at large. Yan po ay si Raymond Cruz Jr. Yan yung suspect. Meron daw po mga testigo, Colonel. Yan po yung magagamit yung testigo na para mapalakas po yung kaso. Eyewitnesses po itong dalawa, tama? Mayroong dalawa, sir, na witness to, sir. Yung kainuman din nila, sir. Okay, sandali po, Colonel. Na-interview na po yung mga testigo po, Colonel, sir. Sir, nakuna sir ng kabitan, sir, nakaready na sa demanda. Pag-open, sir, ng pagtanggapin na, sir, ng City Prosecutor by 1st week of October, sir, i-demanda agad namin, sir, para malabasan ng warrant of arrest, sir, yung suspect. Mabuti naman. Kenneth at saka si Bunso, mga testigo. Kenneth, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, mahalaga po yung papel na gagampanan nyo dito sa kasong ito kasi po kayo ay witness. So, kayo po ay nakapagbigay ng salaysay sa ating kapulisan. Opo, sir. Ikaw rin, Bunso. Opo, idol. Okay, so tuloy-tuloy lang po yung pagbigay nyo ng inyong pong testimonya. Huwag ko kayo bibitaw para
hanggang sa makahon po itong suspect. Ano po? Opo, sir, opo. Colonel, Yes, sir. pakisecure lang po itong mga testigo. Napakahalaga po sila sa kaso. Yes, sir. Makakaasa ka, sir. I-secure namin, sir, ang mga testigo, sir. Okay, and of course, ito pong mga naiwang anak ng biktima. Yes, sir. Yes, sir. Kung anong assistance mabigay namin, sir, sa naulila, sir, nung biktima, sir, bibigay namin, sir. Sige po, sige po. Maraming salamat po, Colonel. Aasa po kami at pupunta rin po kami dyan sa San Jose del Monte, Bulacan para makiramay po dito po sa mga naiwang mga anak ng biktima. Salamat po, Colonel. Yes, sir. Welcome din, sir. Maraming salamat din, sir. Para hapon, sir. Sir Kenneth, Sir Bunso, maraming salamat sa inyong dalawa. Ngayon pa lamang ako po itaus-pus nagpapasalamat. Maraming salamat din po, sir. Thank you po. At kung ano pong maitulong ko sa inyong dalawa, magpasabi lamang po kayo, susuportan ko po kayo hanggang sa matapos ng kaso, okay? Opo, Okay po, salamat sir. Salamat sa inyong dalawa. Sir Alex, ano po yung pwede kong maitulong ngayon? Yun sa ano po, sa libing, yung kabaong at saka ano nila po, wala pong ano talaga pang Sige po, sasagutin ko yung libing, sasagutin ko po yung kabaong. Hanggang ngayon po ba nakaburol? opo. Opo, sir. Okay, sige, sagutin ko po yung burol, sagutin ko po yung libing. Siguro po, isip tayo ng kabuhayan na kayo siguro entrust ko sa inyo. Ano pong trabaho nyo ngayon, sir? Nag-ano ko ng mga quick fishbowl, nagtitinda nga kami mag-asawa po. Tapos, na-combine po ako sa groceries po dahil sa kidney, nagpa-laser nga po ako. Nag-aaral ba kayo, mga bata? Ito po, Opo, sir. nag-aaral Good. po sila ng lahat. Ito lang po yung hindi, sir. Ayan lang po ang hindi nakapag-aral po. Kayo 1, 2, 3, 4, 5 nag-aaral. O, anim po. 6 po. 6, very good. Yung isa hindi nag-aaral. Ba't hindi nag-aaral yung isa? Marshall Okay, sige. Sintoy. Tuloy-tuloy yung pag-aaral nyo, susuporta ako at hahanap tayo ng mga paraan na para magkaroon kayo ng scholarship. Okay? Para hindi mantalang pag-aaral nyo. Tay, susuportan ko po yung kabuhayan nyo ngayon. Nagtitinda ko kayo ng quick. Quick po. Si Mrs. po, Ayun, ano lang muna dahil wala nga kaming puhunan din sa sa pagtinda namin ng quick. okay, ganito po. Palalakasin ko po yung negosyo ninyo. Dadagdag po akong puhunan. May negosyo ka at negosyo yung Mrs. mo. Dalawa kayong magninegosyo. Magkakaibang negosyo para dobling kita. Ilan pong anak nyo? Isa lang po, nag-aaral nga rin po yun ng college po. So kung mabibigyan ko kayo ng negosyo, kayong dalawa na Mrs. mo, palalakasin natin, dagdagan kitang puhunan. So kaya mo na pong itaguyod yung pangailangan nitong Opo, Mga para pamangkin mo. tulong-tulong na lang kami. Kasi nakikitira lang po ito sila doon sa may bahay na Saan sila nakatira ngayon? Sa tita po namin. ano lang po, nakasanla lang po yun na bahay. Tapos pag kinuha na po, wala na po silang titirahan. Titirahan. Ganito po, magpapadala po ako ng tao ko para i-assess po kung ano yung nararapat na itulong namin. Bubuhos po ako ng tulong. Sharik, mag-assign ka ng isang reporter. Babayaran ko po yung libing at saka yung yung ataol, saka yung pagnegosyo niyo po. Salamat At baka meron pa mga kailangan na tulong. Senator. Gagawa ko ng assessment. Salamat po. Okay. Siguro, Shari, yung DSWD involved din natin kasi puro mga minor de edad to. Pwera di sa 19. Okay. 19 yung sumunod. Ilang taon? 16 po. 16 sumunod. 15 sumunod. 12 po. Ang babata. Tapos ito, 10 po, sir. 10. Sige po, pupunta po yung staff ko doon para ayusin po yung libing, yung burol. Tapos, And then kung ano po yung negosyo na pangkabuhayan para maitaguyod niyo po sila. Okay? Alagaan niyo po sila tayo, okay? Ano pong sinakyan niyo papunta rito? Nag-taxi nga po kami nag-tricycle po tapos sumakay na naman po kami ng jeep. Tapos pagdating dito sa may SM po, sumakay kami ng 2 taxi. Magkano po yung libing? Ay magkano po yung sa punerarya? 25 po yung may kandila pa yata, nasa 26 yata. Tapos yung 12,000 pero natawaran na ng DSWD yata yung 39 na lang po ang sa sementeryo po. Meron kayong numero nung punerarya? Tawagan ko para sagutin ko. Pwede ka problema. Sige, okay na po yun, tay. Sagot ko na po lahat Salamat yun. po ng marami po. Maraming Thank you po, salamat sir. po, Senator Walang anuman Rapi po. Tul po. Maraming Opo. salamat po. Walang anuman po. Sige, tawagan ko punerarya para Maraming salamat po. Sobrang maraming salamat. walang anuman. Basta't huwag niyo pabayaan pag-aaral niyo, okay? opo. Sige. Nakakaawa to.
mga bata. Magpadala po ang reporter. For the meantime, standby lang po kayo dyan sa kabilang booth habang yung office ko po magpapadala ng pera dito. Ngayon pa lamang po, magkukumit ako ng 50,000. Ano po? Salamat po ng marami, sir. So pag nagpadala ka ng reporter doon, Sherry, gawan mo ng assessment, total assessment, kung ano yung mga tulong na pwede maibigay natin. Of course, involve mo lang yung DSWD kasi may mga bata kung ano yung narapat na pwede maitulong ng ating gobyerno sa pamagitan ng DSWD. And then sagot na natin yung pampalibing funeral. Mula ngayon, ikaw na magsisilbing tatay-tataya nila, although meron na kayong uncle, maging parang tatay nyo na, pero at the same time, ikaw yung second father nila dahil ikaw nakakatanda. Kaya mo ba? Opo, kakayanin ko po. Ibigay ko yun sa yung responsibilidad na gabayan sila. Huwag mo silang pabayaan. Okay? Ralph! Hello po, Papa. Hello po. Andito tong 6 na mga bata, uli lang lubos. Yung mother nila namatay na ng COVID, yung father pinas lang. Totally wala na silang parents. And nakaburol ngayon yung tatay nila, pero ako nag-commit na ng tulong. Ikaw kung anong kaya mo maitulong para sa mga bata kasi ito may mga batang involved. Baka gusto mo mag-ambag ng tulong. Opo. Kung ganun po, Papa, gusto ko rin po sana magbigay ng financial assistance po sa kanila na kahit 30,000 pesos po. Ay, salamat. Kasi ako magbibigay ako for malaking bagay na yan, Ralph. Sobrang laking bagay yan. Napakabuti mo talaga. And I'm so proud of you. Maraming salamat po. Thank you, Ralph. Thank you. Ingat ka, Ralph, palagi. God bless, Ralph. Opo. Thank you po. God bless Yan. po. Okay. Sige, yung anak ko si Ralph, magbibigay ng 30. Ako magbibigay ng 50. So, ngayon meron na kayong 80,000. Maraming salamat po na sobra. Okay. Pwera pa yung ibibigay ko pang negosyo doon sa uncle nyo and then pambayad doon sa funeral, iba pa yon. Okay? At living. Pampalakas loob doon sa mga kapatid mo. Gusto mo magmensahe sa kanila? So, wala sabihin sa inyo na kahit gano'ng kahirap itong darating sa problema itong dumating sa atin, kayanin natin ito, pagtulungan natin. Dahil wala yung iba makakatulong sa atin kundi tayo lang din. Napakahirap na ito. Sobrang hirap na ito. Kailangan natin ito kayanin. At pagbutihin ba lagi ang pag-aaral? At kaya naman mga mga mas nakababata, sundin nyo kung ano sinasabi ng kuya nyo, ha? Kayo na, kita mo, narinig nyo. Kayo na lang. Kailangan magkaisa kayo, magtulungan, magmahalan. Napakahalaga yun. At palaging makinig kayo sa tito nyo. Sige, wag muna kayo umalis. Yung 80,000 parating na, tsaka iba pang tulong, ha? Sige, Sherry.